Lahat kayo ay mamamatay dito. Sa ginawa niyong ito, malas nyo. Nagkamali kayo sa pagbihag sa akin. Isinubo nyo lang ang inyong tribo sa kapahamakan. Alam na ng mga kasama ko. Alam na nila. Commander! Andito sila! Pagkatapos banggitin nyo ng bihag nilang membro ng sabat, bigla na lang nangisay ito at nanigas ang buong katawan. Kasabay ng pagkakahandusay nito at pagkadok sa lupa. Sinipa naman yun ni Timot ng bahagya upang ipaharap ang muka nito sa langit. Nang biglang iminulat ng kanilang bihag ang kanyang mga mata pagkasipa ng bahagya ni Timot. Medyo napaurong sila ng konti dahil yung mata ng lalaki puro puti at wala na itong itim. Sabay nagwika siya ng, Kayo ang bumihag sa aming kasama, tribo ng Alangan. Balita ko, may babaylan daw kayo. Tanong ko lang, kung nasa harapan kita ngayon, alam mo ba na darating kami dyan? Nagkatinginan ang lahat, si Timot, Apo Iraya at ang mga mandirigma. Dahil parang may nakasapi sa kanilang bihag na ibang nilalang. Humanda kayo. Magsasalita pa sana ulit yun, pero agad noon na yumuko si Apo Iraya sa tabi noon. Sabay hablot nito nang nakita niyang kwintas sa liig nito. Pendant kasi yon na isang itim na kahoy, pero hugis triangulo iyon. Nang mahablot ni Apo Iraya ang bagay na ito, bigla naman nang tumigil sa pagsasalita yung bihag nila na nakahandusay na nangingisay. Tinignan ni Apo Iraya ang pendant ng kwintas noon. Nakita ni Apo Iraya ang maliliit na titik na nakaukit sa likuran nito, pero ibang panitikan ang ginamit. Nababasa yon ni Apo Iraya. At sa pagwika niya, naiintindihan ni Mutyon sa lingwahe nila Apo Iraya, nang medyo pabulong pa ang pagkakabigkas niya ng mga salita. Bale, sasambitin ko po sa Tagalog ang sinabi ni Apo Iraya para maliwanag sa atin. Mga manggagaway, mataas na uri ng mangkukulam ang ito. San nila nakuha ang karunungan na to? Salita ni Apo Iraya. Manggagaway mga kabagis. Ibig sabihin, ibang level ang mga ito ng mga mangkukulam. Mataas na aral ang kanilang tinatangan. Ito yung mga mangkukulam na kayang sumabay sa mga ermitanyo sa lalim ng aral pagdating sa karunungang lihim, kaliwaman o kanan. Sa English, sorcery kumbaga. Etong mga nilalang na ito ay kayang magsumon ng mga nilalang mula sa kadiliman at kayang utusan ang mga yon para sa kanilang kapakanan o masamang hangarin sa ibang tao. Kung hindi nyo kasi na itatanong, sila yung kaya ring lumipat ang kaluluwa sa ibang animal, sa ibon, sa baboy, sa aso o sa pusa at iba pang uri ng hayop. Ginagawa nila ang bagay na yun kadalasan upang subaybayan ang nais nilang lagyan ng sumpa o gusto nilang pasakitan o patayin. Mapaghigante ang klase ng mga nilalang na ito at hindi marunong magpatawad. At sa inala ni Apo Iraya, ang pumasok na kaluluwa sa katawan ng kanilang bihag na siyang nagsalita bago nito mahablot ang hawak nitong kwintas. Ayon sa kanya, yon ay ang pinuno siguro ng sabat. Pagbasa naman noon ni Apo Iraya sa mga winika nito, nagkamalay ulit yung kanilang bihag. Sabay wika nito ng Patay na kayo! Patay na kayong lahat! Nainis naman si Timot sa kakatawa nung lalaki. Kaya't habang nakahandusay yun ay sinipa niya yung ulo nun.
dahilan upang mapukawan yun ng malay. Pero hindi pa naman pinatay yun ni Timot, kaya't ibinalik na lamang nila ito sa hawlang kahoy. Matapos yun ay biglang nagsigalawan ang mga tao sa buong baryo dahil nagpatawag ng pagpupulong si Apo Iraya. Mukhang alam nito na may paparating na isang malaking gulo dahil sa bihag nilang isang miyembro ng sabat. Kasama ni Atan at Mang Bandong, pati si Timot. Sa pagpupulong, sa Tagalog ko na po sasambitin ang pagtatalumpati ni Apo Iraya sa pinamumunuan nitong tribo. Mga kasama, may nagbabadyang unos na paparating sa atin. At wala nang kasiguraduhan ang seguridad natin sa pananatili natin dito sa ating baryo. Dahil doon ay kakabila tayo sa ating ibang kapatid sa kabundukang ito. Babalik tayo kay Amang Rata. Sa pagkakasalita nun ni Apo Iraya, parang mga bubuyog ang mga kabaryo nito na nagbubulong-bulungan sa kanilang mga katabi. Dahil ayon kay Timot, ang Amang Rata na sinasabi ni Apo Iraya ay kabilang sa ninunong tribo rin ng mga Mangyan. At ang pinamumunuan ni Amang Rata ay ang tinatawag nilang mga bangon. Ayon sa mga kwento sa mga panahong yun, ang mga bangon ay mas mabagsik pa kaysa sa mga alangan na kaparehas din nilang tribo. Pero iba na kasi ngayon ang panahon, mga kabagis. At hindi na nila isinasagawa ang mga ganong bagay. Yung iba ay naiba na rin ang paniniwala at kinain na rin ng modernong panahon. Klinaklaro ko lang, mga kabagis, kasi baka may ma-offend tayo na tribe. Kwento lang po ito. Balik tayo sa kwento, sa pagpapatuloy ng talumpati ni Apo Iraya. Ang lahat ay nanahimik ulit. Ang mga bata at babae, mauuna nang pumaroon sa lugar ni Amang Rata. At ang lahat ng kalalakihan na nasa wastong edad na, kasama ng ating mga mandirigma sa pangangasuman o sa labanan, ay maiiwan dito sapagkat may kinakaharap tayong isang malagim na gabi at maaaring ikaubos nating lahat yon. Kailangan nating mapanatili ang pananalaytay ng dugo natin sa mga susunod pa na henerasyon. Kaya't mabuting ang bagong sibol nating mga supling upang siyang magpatuloy ng kawagasan ng dugo ng ating tribo at magpatuloy sa ating salinlahi, at ang mga babae na siyang nagsisilbing katuwang ng lalaki sa pagbuo ng pamilya. Mabuti na yung handa kung sakaling singilin na ang buhay namin ni Inang Kalikasan sa darating na unos ng ating tribo. At hindi rin lingid sa kaalaman nyo na may kinalaman ito sa pagdating ni Nathaniel sa mga nangyayaring ito sa ating pamilya at tribo. Pero dapat ay isaisip at isapuso natin na tinanggap na natin si Nathaniel bilang ating katribo, na ang kahulugan na kung anuman at kung sino man ang makakalaban niya ay nandirito tayo nakasama niya bilang katribo sa patnubay ng Inang Kalikasan. Iiwan ko ang mga katagang to sa inyo, mga ginigiliw kong katribo, bago tayo magkahiwa-hiwalay. Maaaring magkahiwa-hiwalay tayo sa normal na siklo ng buhay. Pero eto ang inyong tatandaan. Pwedeng maiwanan nga natin ang ating katawan sa lupa sa Inang Kalikasan. Pero wag na wag ninyong tatanggalin ang inyong dangal habang kayo ay nabubuhay, sapagkat yon ang nagdadala sa inyong pagkatao. Kaya't karangalan ang makipaglaban sa halili ng ating katribong si Nathaniel. Sa pagtatapos ng talumpati ni Apo Iraya, ay siya namang unti-unting sabay-sabay na itinaas-baba ng mga alangan ang mga sibat nila patama sa lupa.
sabay bigkas ng isang inkantasyon na ang ibig sabihin, gaya nung nasa firum pa lang sila, ay laban hanggang kamatayan. Doon ay nagsimulang kumilos na ang lahat. Yung iba ay naghanda na sa paglisan sa baryo at yung iba ay naghahanda para sa isang digmaan na dinala ni Mang Bandong at Atan. Narinig naman natin ang talumpati ni Apo Iraya. May pagpipilian sila pero ninais na nila na tulungan si Atan dahil sila nga ang tribo na may isang salita at paninindigan sa bawat letra na kanilang sinasambit. At yun ang nagpapatunay ng kahulugan ng salitang dangal. Sa paghahanda ng mga alangan sa labas na nasasakupan nilang baryo, pinapaikutan nila yon ng lubid na kanila ring ginawa. At sa panaling yon ay may mga nakasabit na maruruming tela. Punit-punit lang ang mga yon, walang eksaktong korte. Pero may mga nakasulat na letra doon sa pamamagitan ng pinta. At ayon kay Timot, sa pamamagitan ng pagpapaikot nun sa buong baryo, ay mas madaling malalaman ni Apo Iraya kung may makakapasok na kalaban sa kanilang baryo. Inihanda nila noon ang kanilang mga pana at palaso, pati mga sibat. Gumawa na rin sila noon ng mga barikada na papatulis. At yung tulis noon ay papalabas sa kanilang bakod. Habang nangyayari yun, papaalis na rin noon ang mga babae at batang alangan sa baryo. At sabay noon ang pagdating naman ng dalawang kapamilya ni Timot na mga makalumang gabunan. Hindi kasi masyadong naglalagay yung dalawang kasama na yon ni Timot. Nang makaalis na ang lahat ng kababaihan at mga bata, nagpatuloy lang sa paghahanda sina Atan at Apo Iraya sa inaasahan nilang pagdating ng mga sabat. Hindi naman kasi inaasahan ni Atan na ganoon ang mangyayari. At dahil nga sa mga pangyayari ay nag-iba ang sitwasyon. Malayang nakakagalaw noon si Atan at Mang Bandong sa baryo na hindi nakikita nung bihag. Dahil piniringan na nila ang bihag at itinali ang mga kamay. Baka kasi magamit ng grupo ng sabat ang katawan nun upang saniban, upang mag-espiya sa ginagawa nilang paghahanda. Isang gabi at isang araw na naman ang lumipas. Lagi pa rin ang pagsisisigaw ng bihag ng "Mamamatay kayo! Mamamatay kayong lahat! Ha! Andyan na sila! Andyan na ang mga kasama ko!" Sa mga sinisigaw noon ng bihag, sa buong araw ay nakahanda naman sina Apo Iraya. Pero wala pa namang dumadating na kalaban. Hanggang sa sumapit na naman ang takip silim. Tahimik na ang paligid. Malamig ang simoy ng hangin. Nag-antay pa sina Atan. Ngunit wala pa ring dumarating. Hanggang sa lumalim na ang gabi. Si Mang Bandong Pangano na nababali-bali na yung leeg sa kinauupuan nito. Di na niya mapigilan ang antok. Sinaatan naman, Apo Iraya at kasama ng 3 gabunan ay nagkakapilang naman. Sila nag-uusap-usap kasi pinapakiramdaman nila ng maigi ang paligid. May dumapong ibon sa isang sanga ng puno doon mismo sa loob ng baryo nila Apo Iraya. Sisipat-sipat yung ibon na yon. Nakikita yon ni Apo Iraya dahil naman sa ilaw ng buwan. Biglang napatayo si Apo Iraya. Sabay wika kay Atan ng "Nandito na sila." Pero tahimik pa rin ang paligid. Binato ng tigalpo ni Apo Iraya yung ibon na hinihinala niyang sinasabihan niyang mga manggagaway na sabat at nag-iispiya na. Sa pagkalaglag noon ng ibon, sa pagkakakita nila Apo Iraya, parang ang bagal pa noon bago malaglag.
dahil naibuka pa ng ibon ang pakpak nito bago yun tumaob sa lupa. Pero sa mga segundong yun, pagdampi na pagdampi ng ibong iyon sa lupa. Mang Bandong! Mang Bandong! Dapa! Dapa sa lupa! Yung plano natin! Sigaw ni Atan sa unang putok ng barela na narinig nila. Naalarma noon si Mang Bandong at napabalikwas. Nalaglag pa nga nun yung 45 na baril niya sa kakaapuran nito. Parang natataranta kasi ito sa putok at sigaw ni Atan. Pagdapa nila sa butas na pahaba. Pinaulanan na ng tingga ang maliit na baryo ng Alangan na di pa nila matukoy kung saan nanggagaling ang mga putok. May maliliit kasi na hinukay sinaatan na trinchera na halos tutok din sa mga kahoy na kanilang ginawang bakod. Doon ay dumapa sinaatan at ang iba pang Alangan habang pinapaulanan na sila ng bala ng mga kalaban. Habang nagaganap ang putukan, gumagapang nun si Mang Bandong na pinulot ang kanyang baril sa lupa upang lumapit sa trinchera. Nahuli na kasi siya Naandun na si Atan. Atan! 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 Salita pa niya habang nakikita nito ang mga nagliliparang tingga na nagbabaga sa itaas nito. Buti na lang ay wala ring tumama sa kanya bago siya makaabot sa butas na trinchera. Patuloy pa rin ang pagpapaputok ng mga kalaban. Sumisigaw naman ang lalaking bihag nila. Itigil nyo yan! Itigil nyo yan! Pati ako mamamatay sa ginagawa nyo mga kasama! Paulit-ulit ang pagsigaw nun hanggang sa humupa na ang pagpapaputok ng mga kalaban sa di kalayuan sa labas ng parang ng maliit na baryo. Tumahimik naman ang paligid panandalian. Hindi pa nun kumikilos sinaatan. Bagkos ay binulungan niya ang kanyang gabay na si Kartel na simulan ng magmasid sa palibot ng baryo. Pero hindi ito nagsamaterial. Kumilos ito bilang isang engkantado. Alam kasi ni Atan na iba ang kanilang kalaban. May karunungan din ang mga ito at armado pa. Kaya hindi dapat sila magpadalos-dalos. Atan! Atan! Ano nang gagawin natin? Mukhang naubusan na silang bala. Bulong ni Mang Bandong sa pinagkukublian nilang trinchera. Huwag ka munang kumilos, Mang Bandong. Hindi pa natin alam kung saan sila nakapwesto. Magtiis muna tayo at magpasensya. Huwag kang mag-alala. Kumikilos na ang mga kasama natin. Tugon ni Atan kay Mang Bandong. Timot, doon kayo sa banda doon. Bulong pa ni Atan. Tumango naman si Timot at ang kanyang mga kasama. Pagkatapos nun, mula sa trinchera malapit din lang kay Atan, itinaas ni Apo Iraya ang kanyang sibat. Kaya't lumitaw yung kalahati ng sibat ni Apo Iraya sa butas. Tapos ay ikinampay niya ito ng 3 beses bilang pagsenyas sa kanyang mga mandirigma na kanina pa pala nakadapa sa buong palibot din nila. Nang makita yon ng mga mandirigma, ang pagkampay ni Apo Iraya sa kanyang sibat, biglang gumalaw ang mga tuyong dahon sa paligid.
At yun pala ay ang mga mandirigmana ni Apo Iraya lahat. At ang mga yun ay may mga nakadikit na maraming dahong tuyo sa kanilang mga likod. Halos buong katawan nila meron. Ginawa nila yun sa pamamagitan ng pagpahid ng putik sa kanilang katawan para maging camouflage kumbaga, o kaya naman ay iakma ang kanilang sarili sa kapaligiran para hindi sila gaanong mapansin ng mga kalaban. At tinintahan pa nila yung putik na yun ng itim na kulay na kinuha rin nila sa isang katas ng halaman din na nakukuha nila sa gubat, na pinapaniwalaan din nila na nagbibigay ng kabal sa labanan o digmaan ng mga tribo. Mukhang napaghandaan nga nila atan ang mga mangyayari. Dahil kahit sa pagpapaulan ng bala ng kanilang mga kalaban, kanina wala pang nalalagas sa kanila. Ano ba kayo? Papatayin niyo ata ako! Salita pa rin nung bihag nila na hindi ata nagsasawang nagsisisigaw. Maya-maya pa, gumagapang na ng marahan ang mga mandirigmang alangan. Parang mga dahong gumagalaw-galaw lang ang mga yun kung titignan mo, dahil nga sa kadiliman din ng paligid. Maya-maya pa, putok ng baril, sabay biglaan din nitong pagkawala ng isa pa. Dalawa na yun. Sa pagkakarinig ni Apo Iraya nun, alam niyang nag-uumpisa ng umatake ang kanyang mga kasamahan ng tahimik lang na pagapang. Nagwika siya ng pabulong. Amin ang kagubatang to. Wala nino man ang mas may kabisado pa dito, kundi kami. Nang maya-maya pa, bumalik na si Kartel kay Atan. Umanib na ito sa kanyang katawan. Pagkaanib ni Kartel kay Atan, binilin niya si Mang Bandong ng, "Manong, aatakin ako. Ingatan niyo ang sarili niyo. Kung maaari, dito na lang kayo sa trinchera at tanaw-tanawin niyo na lang kung may lilitaw na kalaban. At yun na lang ang inyong barilin kung gusto niyo talagang makatulong." Sige, Atan. Sagot ni Mang Bandong. At sa pag-anib nga ni Kartel kay Atan, nakita na ni Atan sa kanyang isipan ang 5 kalalakihan na naglalakad ng tahimik. Yung mga nakita yun ni Kartel, malapit na yun papaloob sa baryo ng mga alangan. Walang sali-salita pa. Pagtama ni Atan ng tungkod sa pinagkukublian nilang butas, narating niya agad ang 5 kalalakihan. Baon ng kanyang balaraw sa isa, nang tumutok naman ang isang baril sa kanya. Baon ulit ng balaraw sa kalaban. Sa pagkakataong yon ay sinasalida na ni Atan ang oras ng mabilis pa sa bala. Tago pa ni Atan sa puno. Sabay labas ulit nito at baon na naman ng kanyang balaraw sa pangatlong sabat na manggagaway. At ang epekto naman ng balaraw ni Atan sa mga yon, kapag nasasaksak niya, ay nangingisay ang mga ito na para bang biglaan silang hindi makahinga at unti-unting parang nawawala ang kanilang kaluluwa. Dahilan naman upang makalabit pa nila ang kanilang barel habang nanggigigil sa pangingisay. Dahil sa ingay na ginagawa ng mga yon sa pag-atake ni Atan, doon ay nag-umpisa na naman ang mga putok ng barel sa baryo. Salida na naman ni Atan sa nais bumaril sa kanya. Saksak nito ulit ng kanyang balaraw
Kaya't sa pagkakataong yun ay isa na lang ang natitira sa 5 nakita ni Kartel na nilalang. Nang makita na ni Atan ang isa doon na nakatayo lang, bala ulit nito ng segundo. Sabay pagbaon ni Atan sa nilalang ng balaraw. Nanlaki ang mga mata ni Atan. Nang bigla na lang naging puno ng saging ang kanyang nasaktak. Saha na lang yung tinamaan niya. Isang panlilin lang. At nang may naramdaman siya, paglingon niya sa kanyang likuran, nakatutok na ang isang mahabang baril sa kanyang likod. Akala mo siguro, ikaw lang ang may tangan. Salita ng rebelding manggagaway. Nang kakalabitin na sana nito ang gatilyo upang paputukan si Atan. Baon ng talibong sa likod ng dibdib nung tumutok ng baril kay Atan. Ay nako, mas mabuting di ka na lang nagsalita. Salita ng isang babae. Mahal? Akala ko, di ka na matutuloy. Bigkas ni Atan ng salita. Tama kayo sa narinig nyo mga kabagis. Si Hazel ay dumating at siya ang tumapos doon sa lalaki na sana ay babaril kay Atan. Dala ang kanyang talibong. Mahal! Yuko! Wika ni Atan. Sabay mabilis na galaw nito upang akbayan si Hazel para yumuko nga. Pagkadapa ng mag-asawa ay panay pa rin ang panakanakang putukan sa paligid. Doon ay kumawala na naman si Kartel sa katawan ni Atan upang magmasid sa paligid para mabigyan ulit si Atan ng impormasyon kung nasaan ang iba pa na kalaban. Pero ngayon ay kasama na niya si Burias na gabay naman ni Hazel sa hangin. Sumatotal, bali 5 ang napabagsak nila Atan at idagdag mo pa yung 2 na nauna na sa bilang din ni Apo Iraya sa pag-atake ng kanyang mga mandirigma. Nang walang masipat sina Atan sa paligid at tanging mga putok ng baril na lamang ang kanilang naririnig, nagpa siya nang bumalik si Atan sa loob ng baryo kasama si Hazel. At ang naabutan na lamang noon ni Atan ay si Mang Bandong. Atan! Buti bumalik ka! Mag-isa na lang ako dito! Salita niya. Ba't nandito ang asawa mo? Umuwi ka pa ba sa bahay niyo para sunduin siya? Hindi manong. Dumating siya dito. Kasi hindi naman siya papayag nung pinakiusapan natin siya na bawiin natin ang kayamanan. Kasi ayaw din naman niya pag di siya kasama. Kaya umuo na rin lang ako. Salita ni Atan sabay kamot ng ulo nito. Aba, bakit? May reklamo ka ata mahal. Salita naman ni Hazel. Ganon ba? Konting salitang tugon na lang ni Mang Bandong. Pero paano niya natuntun ang lugar na to, Atan? Yun ang problema, Manong. Kung may gabay din ang asawa mo, madali ka lang talagang matutuntun. Ganon ba? Nako, mahihirapan ka palang mambabae pag ganon. Salita ni Mang Bandong na pabulong-bulong na nagawa pang magbiro sa kalagitnaan ng gera. Ha? May sinasabi ka, Mang Bandong? Wala. Nagbibiro lang ako kasi baka mamaya mamamatay na tayo. Baka huling tawa na natin to. Tugon naman ni Mang Bandong nakakamot-kamot ng batok sa kanilang kinalalagyan na trinchera. Pero nang habang nagaganap ang usapan ng tatlo, di na namalayan ni Mang Bandong na nailitaw na yung ulo niya sa trinchera. Kaya't Atan! May tama ako! tinamaan si Mang Bandong. Sandali, Mang Bandong! Tignan ko, Mang Bandong! Nang tinignan naman yun ni Atan, napingas yung isang tenga ni Mang Bandong. Daplis yung tama niya.
Atan! Atan, mamamatay na ata ako! Mamamatay na ako! Daming dugo! Mang Bandong! Mang Bandong, kumalma ka! Napingas lang tong tenga mo. Doon ay hinubad Atan ang kanyang damit. Sabay tapal sa tenga ni Mang Bandong. Atan! Atan! Ikaw na bahala sa mga anak ko. Ikaw na. Pag nakuha mo ang kayamanan natin, ipangako mo, ikaw na bahala sa mga anak ko. Manong! Manong! Mang Bandong! Tumingin ka sa akin. Tumingin ka sa akin. Huwag kang maingay. Pinatahimik ni Atan si Mang Bandong sa pagka-OA nito o pagpapanik sa nadaplisan ng bala na tenga niya. Manong! Manong! Hindi ka mamamatay dyan. Napunit lang yung tenga mo. Umalma ka. Umalma ka lang. Doon naman ay... Ang daming dugo kasi Atan eh. Pagkalma ni Mang Bandong, Mal, wag na wag mong ililitaw ulo mo. Wika ni Atan sa kanyang asawa. Tapos ay itinaas nito ng bahagya yung tungkod. Nang biglang may nagpaputok agad doon. Positibo, may nakapasok ng mga manggagaway na rebelde sa loob ng baryo. At siguradong kita na ng mga yun ang kinalalagyan nila Atan. Samantalang panaka-naka pa rin ang putukan sa paligid. Matalino rin ang mga alangan na nakikidigma sa labas dahil sa alam nilang hindi sila makakasabay pag sumubang sila sa mga barel. Kaya ang ginagawa nilang paggapang ay ang unti-unti namang pagpatay ng mga ito sa mga manggagaway. Sa paraan ng marahan na paglapit sa mga to, gamit ang sibat, pana at palaso. Samantala, nag-iisip pa rin si Atan kung paano niya masisipat ang kinaroroonan ng mga kalaban na nakapasok sa baryo na alam na ang kanilang kinalalagyan. Hindi naman niya basta-basta maidungaw man lang sana ang kanyang ulo hanggang sa lebel ng kanyang mga mata dun sa lupa para makita niya sana ang pwesto ng mga yun. Dahil hindi niya magamit ang tungkod kung hindi rin niya alam kung saang direktang pupunta ito sa pagbali niya ng segundo. Di pa rin naman kasi bumabalik si Cartel at Burias sa kanila ni Hazel. Nang medyo tumahimik na naman ang paligid, pero naririnig nila Atan ang mga yabag na halos patakbo yung tunog, na para bang iniikutan na sila ng mga kalaban. Atan! Atan! Andiyan na ata sila! Mga walang ya kayo! Ibalik niyo ang kayamanan namin! Sigaw ni Mang Bandong sabay bigla ang tayo nito. Hawak ang 45 na baril at nagpaputok na lang ito ng basta-basta. Mang Bandong! Mang Bandong! Salita ni Atan. Di yun naawat ni Atan at naiubos pa nga nito yung laman ng magasin niya. Ngunit di naman alam ni Mang Bandong kung may tinamaan siya. Basta putok lang siya ng putok. Pero di ni Atan kung umaayon sa kanila ang pagkakataong yun dahil wala namang gumanti ng putok kay Mang Bandong. Kaya't sinamantala ni Atan na saglitang sumipat sa paligid. Pagkatapos ay hinatak na niya si Mang Bandong ulit papataob. Dahil sa nakita na ni Atan ang 8 paa na kumikilos sa likod ng isang kubo. Dahil sa mataas nga yung pinakasaig din ng mga kubo ng alangan. Bale, kung 8 pa ayon nasa 4 ang nilalang na nandoon.
habang nasa isip na yon ni Atan. Ano ka ba, Mang Bandong? Papatayin mo bang sarili mo? Atan kasi... Wika ni Mang Bandong na hindi na natuloy dahil sa may naghagis ng granada sa loob ng trinchera na kanilang kinalalagyan. Kaya't, Mahal! Bago sumabog ang granada, ay naipatama naman ni Atan ng tungkod dala ang kanyang asawa at si Mang Bandong. At sa paglitaw nila Atan, ay malapit na sa kinalalagyan ng mga nakita niya kaninang mga kalaban. Medyo nalayo lang ang mga ito ng konti. Sa silong ng kubo! Sa silong ng kubo, Mang Bandong! Agad na gumapang si Mang Bandong sa silong ng kubo. Sabay hawak naman na noon ni Hazel sa braso ni Atan. Pinali ni Atan ang espasyo sa pagitan ng mga rebelde sa kanila ng madalian, habang pakalabit naman na ang mga kalaban sa kanilang mga baril. Sabay baon ni Hazel ng talibong sa liig ng isang rebelde ng putok ng baril. Sa pagsalida naman ng mag-asawa, para silang hangin nun na hinahabol ng bala. Kasi sa pagpapaputok ng mga kalaban ay nakikipagtagisan naman ng kakayahan ang tungkod sa paggamit ni Atan habang kasama si Hazel. Putok. Ilag ng mag-asawa. Putok. Salida naman nila Atan. Putok na naman. Salida na naman nila Atan. Putok ulit. Ilag naman nila Atan sa pagbali ng segundo. Sabay tago rin ng mag-asawa sa isang malaking katawan ng puno na malapit din lang sa lupang natitira na namamaril sa kanila. Nang si Atan na lang ang lumabas mula sa puno. Sabay saksak nito ng balaraw doon sa pagkalapit niya gamit ang tungkod at ng balaraw. Nang tinutukan naman si Atan nung isa dahil sa siya nga lang ang lumabas, ngayon ay sa kanya na nakatuon ang atensyon ng ito. Nang bigla namang labas ni Hazel sa puno, sabay bato naman ng tigalpo sa babaril sa kanyang asawa at pagkaramdam ni Hazel ng pagyanip ng kanyang braso, hampas ni Atan ng baston sa dibdib nung tinamaan ng tigalpo ni Hazel, sabay luwa ng kaluluwa sa katawan ng kalaban dahil sa kakayahan ng tungkod. Bago matumba yun, kumukuha naman ng magasin yung isa pang lalaki nang naubusan ito ng bala. Pero bago pa tumumba yung natanggalan ng kaluluwa ni Atan, ikot niya ng tungkod, sabay kasanaman nung lalaki. Nagunahan sila ni Atan. Putok ng baril matapos baunan ni Atan ang katawan noon ng 13 talim ng balaraw. Nang Atan! Atan! Tulungan mo ako! Paglingon ni Atan at Hazel, si Mang Bandong may nakahawak sa kanyang lalaki sa liig na nasa likod nito na isang manggagaway na rebelde. Hawak nito ang kanyang liig at nakatutok ang baril nito sa ulo ni Mang Bandong. Sabay wika nung lalaki ng, Matindi ang tangan mo, iho! Hindi ko kayo kilala. Pero mukhang hindi naman kayo katribo ng mga alangan. Bakit nyo sila tinutulungan? Makinig ka, iho. Ang misyon lang namin dito ay ang iligtas ang aming kasamahan sa pagkakabihag ng tribo. Ngayon, absuelto na itong kasama nyo kung mapapakawalan mo na ang bihag na kasama namin. Buhay ng kasama nyo, kapalit ng bihag nyo na kasama rin namin. Kondisyon na wika ng manggagaway na rebelde kina Atan. Atan! Wag! Wag mo kong hayang mamatay! Wag mo kong hayang mamatay! Yung mga anak ko!
Sa kakasigaw naman ni Mang Bandong, tinititigan naman siya ni Atan ng maigi habang sakal ito ng lalaki dahil nangangamba pa si Atan na baka mabanggit ni Mang Bandong ang kayamanan dahil wala pa rin niyang ideya ang manggagaway na kaharap nila na sila ang humahabol ng kayamanan. Mukhang hindi namukahan si Mang Bandong nung taong kasalukuyang bumibihag sa kanya. Pero nang nagpatuloy si Mang Bandong sa pagsisisigaw nito, Huwag mo rin silang pakakawalan! Huwag mo rin silang pakakawalan natin! Hanggat di mo nakukuha ang kayamanan natin! Wag! Wag, Mang Bandong! Wag mong sabihin yan! huli na ang lahat bago yun mapigilan ni Atan. Ha? Anong kayamanan? Salita ng may bihag sa kanya na nanlaki pa ang mga mata. Doon ay sinamantala naman ni Atan na tama ng tungkod sa lupa. Alam ko na! Gusto niyong Baon sa lalamunan ng lalaki ng balaraw bago niya makalabit ang gatilyo na nakatutok sa ulo ni Mang Bandong. At bago pa siya matuloy na magsalita, agad naman na kumawala si Mang Bandong noon. Mang Bandong, ano ka ba? Matitiklo tayo sa ginagawa niyong yan. Salita ni Atan pagkahugot nito ng balaraw sa lalamunan ng lalaki. Atan, pasensya na. Salita ni Mang Bandong. Habang nag-uusap sila, bumalik naman na si Burias at Kartel. Agad na bumalot ang hangin kay Hazel ni Burias at umanib naman si Kartel sa katawan ni Atan. Bumulong si Burias kay Hazel na may mga nalalagas na rin na alangan sa paligid sa labas ng baryo. Ganon din ang nakikita ni Atan sa pag-anib sa kanya ni Kartel. Pero may mga napas lang din ang mga alangan na mga rebelde. Ngunit dahil sa mga napas lang nila Atan at mga ilang naitulong din ng mga alangan, 8 na lamang ang nakikita ni Atan sa kanyang isipan na kalaban. Pang-9 na lang yung bihag nila. Ngunit kalat-kalat lang ang mga yun. Konti-konti na lang at mananalo na sila sa digma ang nagaganap. Kaya't, Mahal, halika na. Pagkatabi ni Hazel kay Atan, Mang Bandong, maghanap ka ng makukublian mo. Yung hindi ka nila makikita. O konti na lang sila. Tatapusin na namin to. Sa huling sambit ni Atan ng salita, bali nito ng segundo. Sa pagkawala ni Atan at Hazel sa harap ni Mang Bandong, agad na rin naman itong naganap ng mas ligtas na mapagkukublian niya. At pagdating naman nila Atan sa kinalalagyan ng isang nasipat ni Kartel, wala namang tao doon. Pero narinig nila ang pagtunog ng isang bagay sa tuktok ng puno. Tago nila Atan agad sa isang puno din. Muntik na sila doon. Habang nakatago naman sina Atan, ay narinig nila ang isang pagtalon. Doon ay sumilip na ng marahan si Atan. Nang makita niyang papatakas na yon, isa rin yung rebelde. Mukhang paatras na sila dahil sa ramdam nilang paubos na ang mga ito. Nang ipapatama na ni Atan ang tungkod sa lupa para habulin yon, baon ng talim ng sibat sa dibdib noon. Kasi may sumalubong naman doon. Nang masipat yun nila Atan. Ha? Apo, andyan na pala kayo. Tumangulang naman si Apo Iraya. Ngunit biglang natumba si Apo Iraya. May namaril sa kanya. Nang masipat ni Atan ang pinanggalingan ng putok, naabutan ni Atan ang bumaril kay Apo Iraya. Kaya't sa panggagaiti ni Atan, saksak nito ng balaraw sa lalaki. Si Hazel naman ay tinakbo agad si Apo Iraya upang saklolohan at tignan ang kalagayan nito. Apo, Wika ni Hazel. May tama si Apo Iraya sa kanyang tagiliran. Nang bumalik naman
noon si Atan sa kanila. Apo! Apo! Babalik tayo sa loob ng baryo. Salita ni Atan at pagbalik nila Atan sa baryo, putok naman ng baril ang kanilang nabungaran at si Mang Bandong yung nakikipagbarilan malapit dun sa hawla ng kanilang bihag. Patago-tago sa trinchera si Mang Bandong habang nakikipagbarilan sa mga rebelde malapit nga sa hawla. Nang masipat naman nila Atan ang namamaril kay Mang Bandong, wala na. Nailabas na yung bihag nila ng mga natitirang manggagaway at patakas na ang mga ito. Hindi yun maaaring pabayaan ni Atan dahil hindi pa nila nalalaman kung nasaan ang kayamanan. Mal, tignan mo na lang si Apo. Bilin ni Atan sa asawa. Sige, mahal. Nang walang sabi-sabi, pagtaas ni Atan yung tungkod upang ipatama sa lupa para habulin yung mga natitirang manggagaway at bihag nila. Kumusta ka na, tagapagmana? Ano? Seryoso? Bakit ngayon pa? Salita ni Atan ng pagkagulat dahil duting malapit sa harapan ni Lasel sina Itius, ang mga kalahating aswang at engkanto.